Magandang araw po uli sa inyong lahat. Ako po si Attorney Mike Operario. At sa araw na ito, uumpisa natin muli yung ating serye tungkol doon sa eksplanasyon bakit patuloy na naghihirap ang Pilipinas. Ang una sinabi natin, ang number one reason is yung spiritual. Our country was cursed from the very beginning. The second is political. Sa politika po, marami pong aspeto ang politika. Ang pag-uusapan natin ngayon is our bureaucratic structure na nakadisenyo para pahirapan lalo ang taong bayan. Bakit ko po sinabi ito? Sa ating pong pinakahuling datos ukol sa bilang ng ating mga elected officials, sa kasalukuyan po meron tayong 772,709 elected officials. Meron tayong 336,360 na mga barangay councilors. At sa SK, ganoon din, 336,360 SK councilors. Meron tayong 42,045 na mga barangay chairman. At ganoon din ang bilang ng mga SK. Around 42,075 na mga SK. Bukod pa dyan, yung ating municipal councilors na 11,922. City councilors na 1,160, mga board members mga 810, meron tayong mga municipal mayors na 1,489, 145 city mayors, at 81 governors in 81 provinces, mga 30 mga congressman, 24 na senador, vice-presidente at vice-president o presidente. Ang total po nga natin yan is around 772,709. At alam nyo ba na gumagastos ang ating pamahalaan ng around 13,716,593,694 pesos para lang pasweldohin ang lahat ng mga elected official na yan. At karamihan pa ng mga elected official na yan ay sila rin mga nagsisipagnakaw sa atin. So, hindi lang tayo ninanakawan, binabayaran pa natin yung mga nagnanakaw sa atin. And here is the sad part about this. Alam niyo ba kung ilan ang ating mga sundalo? We only have 150,000 na mga regular members of the armed forces. Yung iba po dyan ay reservists lang. Ang police natin, meron tayong 228,000 police officers. Ibig sabihin, pag samahin mo man ang ating mga sundalo at police, ay hindi pa sila aabot dun sa kalahati ng bilang ng mga elected na mga politiko natin. That means kung meron tayong 110 million approximately ng mga Pilipino, meron tayong at least parang almost just 1% ng ating populasyon ay mga politiko. That means 1 in every 100 sa atin ay elected official at ginagastosan natin ang lahat ng ito. Would you imagine? Umagastos tayo ng 5,381,760,000 para sa mga SK ng mga councilors at around 756,810,000 para naman 810 million para naman sa mga SK chairman. Anong trabaho ng mga SK sa inyong mga barangay? Ano nga bubuo ang ginagawa ng ating mga SK? Hindi naman po sa pagmemenos sa kakayanan ng mga SK, pero may mga kamag-anak din po ko na ngayon ay nasa Sangguniang Kabataan, ay either as councilor or as a chairman. Pero ang ginagawa lamang po ng trabaho nila lagi ay yung paliga. Every year, sa paliga sa barangay, ang in charge dyan is SK. Honestly, kailangan ba natin magbayad ng 5 billion buwan-buwan para lamang magpaliga tayo sa barangay kada summer? Kung ako po ay mayroong pera na ganyang 5 billion, at para sa sports, ay ibibigay ko na lang yan diretso sa mga sports development programs. Kung meron tayong 5 billion a month, ay siguro napakalakas ng ating Gilas Pilipinas o yung ating national volleyball or track and field team. Bakit hindi natin ibuhos doon yung mga salapi na para dyan? Imbes, kumukuha tayo ng mga dagdag na mga maglilingkod sa atin. Halos isa kada 100 ay elected official dito sa Pilipinas. Na-addict na po yata tayo sa elected officials. Sobrang dami ng ating hinahalal. Pero, hindi natin maiko-correct yan. Bakit? Ayaw yan i-correct ng mga kasalukuyang nakaupo kasi natatakot sila na magalit sa kanila yung mga nakaupo.
mga opisyalis, lalo na halimbawa sa SK. Sinong elected congressman ngayon ng mga ngampanya magsasabi, babawasan ko ang bilang ng ating mga SK? That's 336,000 na mga councilor at 42,000 na mga SK chairman na magagalit sa iyo sa buong Pilipinas at mga ngampanya laban sa iyo. So malamang bumababa yung tsansa mo. So kahit na ikaw ay alam mo na nakasasama sa atin itong sobrang dami ng ating birokrasiya, hindi ito papalagan magsasalita ang ating mga elected official kasi kailangan nila ang mga taong ito para manatili silang nakaupo. But it is not healthy for the government to be spending all of this money para sa paghahalal lamang ng ating mga elected officials. This is about 20 plus billion, almost 130 billion. 130 billion pesos a year sa sweldo lamang po ng lahat ng ating mga elected official. Hindi pa po binibilang dyan yung mga ninanakaw sa atin. So, ibig sabihin nito, sa struktura pa lang ng ating pamahalaan, hindi talaga tayo uunlad kasi ang dami nating sinasayang na mga pera. Ang daming mga posisyon sa gobyerno hindi dapat na naandyan. Halimbawa, kailangan pa ba natin ng municipal councilors? Meron naman kayong mga barangay chairman. Dapat yan, ang mga barangay chairman, automatic na umuupo sa council. Hindi na rin natin kailangan ng sangguniang panlalawigan dahil meron tayong mayor o vice mayor. Pwede namang yung vice mayor ang siya ng automatic na kinatawan ng munisipyo na uupo bilang bukal. Hindi na kailangan mag-elect pa ng hiwalay ng mga bukal. Sobrang dami nating legislative bodies. Meron kang barangay, meron kang munisipyo, meron kang probinsya, at meron ka pang national. At lahat ng ito, supposedly, ang trabaho ay gumawa ng batas. Ilang body, ilang kinatawan ang kailangan natin para gumawa ng mga simpleng batas para sa Pilipinas. That is why, you see, structurally, our government is really designed to fail. It is not efficient. It is not cost-effective. Nag-i-increase ang bureaucracy, red tape, at pag-aabuso sa kapangyarihan. Huwag niyo po ako basta paniwalaan dito sa sinasabi ko nito. These are data that are available to you sa internet. You can Google it, you can search it, and you will figure out, tama ako, that there is something wrong with our structure of government. We need to spend less for our elected officials and spend more in services at yung mga bagay na kapakipakinabang sa ating mga mamamayan. At kagaya ko po, pwede rin po kayo magsaliksik. Sapagkat, kagaya ng sinasabi ko, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all, at mabuhay ang Republika ng Pilipinas.